kapag nagda-drive kami, alam nyo, talagang hindi na kami nagbablog. Kasi una nga, for our safety. Pangalawa, syempre ninanamnam na lang talaga namin. Pero ayaw naman naming magdamot sa inyo. This time is very special one. Kaya ipapakita namin sa inyo, huminto pa talaga kami guys. Look at this view. Ganda guys! Diyos ko! Saan ka makakakita ng ganitong kagandang view? Ito na siya! We're here! Ito na yung waterfalls! Ito na si Tuwasan Waterfalls! Ganda! Hello Melgoers all over the world! Ito na yun, i-explore na natin ang Camiguin. In this episode, 3 experiences po ang ipapa-fill namin sa inyo. Una na nga, nandito tayo ngayon sa may Tuwasan Waterfalls. Pangalawa, pupunta tayo ng hot spring. At syempre, yung pangatlo naman, yung signature nitong Camiguin, yung Sunken Cemetery. So, siksik-liglig at umaapaw yung episode natin for today. Kaya samahan nyo po kami. Pero sa mga hindi pa po nakasubscribe dyan, mag-subscribe na po kayo, i-like at i-follow nyo po kami sa aming mga social media accounts. At kung gagamit naman po kayo ng Klook, ito po yung aming promo code para magkaroon kayo ng up to 5% discount. Alam na alam nyo na to. Ano pa bang gagawin? Tara na! Go with me, Mel! Hello everyone! So, eto na nga, sisimulan na nga natin yung pag-explore dito sa may Camiguin. And then sisimulan natin yan dito sa may Sunken Cemetery. So, hindi kompleto yung pagpunta nyo sa Camiguin kapag hindi kayo rito nagpunta. So, dito, sinut yung movie ni Judy Ann Santos, yung Ouija. O nga pala guys, as usual, umarkila lang kami ng motorcycle, 300 pesos, so 1 day lang. And then, kamusta naman ba yung driving? To be honest, yung papunta dito, super relax. Yeah, super relax lang. Kasi yung mga nagpapatakbo rin ng mga motor at saka ng iba pang sasakyan, relax lang din sila, hindi mabibilis. Tapos may mga times na hinahanap ko na yung mga tao kasi wala kami nakakasalubong. Talagang kami lang yung nagdadrive. Tapos mabibiyayahan ka ng magandang view. As in, makikita mo yung mountains, yung dagat, and then yung iba't ibang klase ng mga puno. So ayan, nandito na tayo sa may Sunken Cemetery, pero parang walang pumupunta now. Or high tide. Pwede ba? Pwede naman. So ayan, pero parang walang tao. Ang hindi namin alam kung pwede na pumunta. So ito yan, ang mangyayari kasi niyan, ito, dito yung bangka. Sasakay tayo dyan sa bangka na yan, na medyo maliit, ano. Tapos, mamaya makikita nyo, meron yung mga lubid. Nakita nyo lubid? Ayan, parang aakayin nila, papunta doon yung bangka hanggang makarating tayo doon sa may pinakadulo. Ayan, ayun. So yung Sunken Cemetery, of course, nasa may ilalim yan ng dagat. If I remember it right, ang arte ko na naman. Oo, so malinaw dito yung tubig. So makikita natin siya kahit nandun lang tayo sa may bangka. Tapos ay kinukorek na naman ako na Enzo. Bakit? Bakit merong tali? Kasi hindi na magsasagwan yung bangkero at saka nga kasi maalon para hatak na ng hatak. Hindi tayo ma-wrong way. Yes, ganun siya. So meron siyang 2 tali talaga. Yun, parang hindi na nga magsasagwan. Tsaka totoo kasi maalon talaga siya. Ayan siya. And then this time, parang kami pa lang kasi wala pang tao doon. Unlike yung unang punta natin, di ba? Parang dami. So, ayan, swerte. So, hintayin lang natin. Ang babayaran nga pala ay 150, good per person na. So, 150, pang-4 na tao na. So, super mura lang siya. Ay, sasakay na tayo sa bangka natin. Ayan, guys, tignan nyo kung gaano siya kaalon. Di ba? Tapos, medyo maliit lang yung bangka. Diyos mio, good luck sa atin. So, ayan guys, ngayon palang struggle na. Si Enzo kapit na kaagad. Sobrang alon. Grabe, ayan. So, ayan guys, makikita nyo yung alon kung gaano siya kalaki. Ay, oh my gosh. Oh. Tapos, eto, ganito lang kaliit yung bangka natin. Ayan, yung sinasabi namin sa inyo. Kakapit dyan, si Kuya, para hindi na siya magsasagwan. Ayan. Hanggang makarating na tayo doon sa may cruise na yun. Sa mark na yun. Ayan diba? Aria! Guys, eto na tayo. Malapit na tayo. Actually, wala pa naman itong mga 5 minutes. And then ganitong oras, anong oras na ba? 1 o'clock? High tide pa. Pero nung pumunta rin kasi kami dito, medyo low tide na yun kasi parang mga 4 or 5 p.m. na yun. Kaya nagulat ako para kakong lubog na yung marker na yun, yung cruise na yun. So papakita namin sa inyo yung tubig kung malinaw pa rin siya. Kasi last time parang yun yung alala ko.
malinaw yung tubig dito. Ayan guys, hindi ko alam kung nakikita ninyo, pero ayan oh, malinaw yung tubig. Kaya lang lakas ng alon, nakikita nyo ba? So ayan siya, malinaw naman yung tubig. Kaya lang kasi yung buhangin niya, hindi kasi puti, oh my gosh, grabe yung alon. Kaya hindi rin masyado nakikita. Ayun. Ayan, so may pag ano tayo, yuko guys. Sa may lubid. So ito na siya. We're here. Oh my gosh. So ito na naman ako. Ay, for the vlog na naman. Para makita nyo talaga. Ay! Ito na naman si Lampa. Nagpapaka-adventurous na naman. Nagbablog pa talaga. Bes, ayoko. Hindi ko carry, Bes. Pakihawak na to. Baka, oh my gosh. Yan. Hi! And we made it, guys! Andito na tayo sa may... Ito, yung parang marker na lang. Ito, hindi dito yung sunken cemetery. Ito yung marker. So, ayan, nandito na tayo. So, sabi ni Kuya, wala na raw pala yung pinaka-sunken cemetery kasi kinain na daw ng coral, yun ba? Natabunan na. Natabunan na ng coral kasi sobrang tagal na nga naman. No? So, picture-picture lang. So, guys, this is it. Pictorial na tayo. Ayun na nga ang gagawin. Sige po. Okay, ikat sa likod ko. Load kayo ito. Ay, saan po? Ay, doon ba? Ay, sorry po. Ay, okay. Sige. Oops. Tingin. Stop. Yun, no? Oh, di ba? May panoramic tayo, guys. So, alam nyo na, para makita nyo yung mga pictures namin, i-follow nyo kami sa may Facebook at Instagram. Ganun. Guys, alam nyo na, pagdating sa history, bagsak kami ni Enzo. So, buti na lang nandito si Kuya. Si Kuya na bahala sa history. Okay, ngayon to, lumubog to 1871. Yung lawak ng sementeryo is 5 hectares. Ngayon, wala na tayo makita na lapida, pantheon kasi covered na lahat ng corals. Kasi yung ginagamit ng mga pantheon dati is limestone. Ngayon, sa katagal-tagalan, kinain na ng tubig, tinubuan ng corals. Ito ngayon, yung sanctuary na yung cemetery natin is sanctuary na ngayon. Pwede kayo mag-snorkeling, nakikita natin giant clam, yung original na cross, then yung mga corals, maganda, maraming isda. Ito ang tinatayuan natin ngayon na cross, is landmark lang ito. Tinayo ng tourism is 1996 para replika, para mapunta ng bisita, mapicturan. Yung gusto magtindik ng kandila, pwede tayo sa likod, pwede magsindi. Oh. Ito, yung lawak natin ngayon, high tide tayo ngayon. Pag low tide, makikita natin mga corals na lang. Yung volcano ng Camiguin is 7 volcanoes. Yo, lahat yun, buhay na buhay yan. Ngayon guys ha, busog na busog kayo ngayon ng history. So ayan, actually napuntahan din namin last time yung parang ruins na church. So magkarugtong pala to before. And then, kung marunong talaga kayong lumangoy, pwede kayo rito mag-dive, pwede kayo dito mag-snorkeling. Sa ilalim daw, makikita nyo pa rin yung original na cruise. Ito kasi replica na lang siya para meron tayong mapag-picture. Guys, tara na! Tapos na tayo. So ayan lang yung struggle minsan yung pag-akyat dito. Kasi nga maalon. Ayan. Wow! Gumaang yung ano namin, vlogging namin today. Kasi si Kuya Joey na nag-vlog. So, alam nyo na. Ano na lang si Kuya Joey? Bigyan natin mga merienda. Apakalampay, no? Tara na guys, sakit tayo. So, hintayin daw natin si Kuya sa may taas. Pipicturean niya pa tayo. So guys, tapos na tayo. Ang mas marami talaga photoshoot. Nakakatawa na kapag meron kayong tour guide, yung lahat ng klase ng pose, yung hawakan mo yung cruise, tapos ipapanoramic kayo. Kung sa may Siargao, uso yung human drone. Dito nga pala sa may Camiguin, uso naman yung panoramic. Laging panoramic nga pala yung ano rito, photoshoot dito. Pero, naging human drone na rin sila. So this time, bili naman tayo ng ref magnets. 100. So, pili lang tayo. So, ganun na kasi ngayon, kahit pa paano bumibili na kami ng ref magnet para yung ref namin magmukhang bago. Charot! Ito yung mga napili namin. Puro sunken cemetery, di ba? Diyan naman kilala ang Camiguin.
Tapos na tayo dito sa may Sunken Cemetery. And then ang next na natin ay Tawasan Waterfalls. So guys, napin na natin siya sa Google Map. 6.8 kilometers siya, tapos magka-travel tayo ng 21 minutes. yes, so safe na safe naman daw papunta doon. And maganda daw yung dadaanan natin. So tignan natin guys, ay papakita namin sa inyo as much as possible. So gaya nga ng sabi namin sa inyo, sama lang kayo sa amin kasi tatlong iba't ibang experience yung ipapa-fill namin sa inyo. So tara, let's! Nandito na tayo sa may Tawasan Waterfalls! So totoo nga yung sinabi ni Kuya. Grabe, breathtaking yung dadaanan ninyo. Makita kayo ng bundok, tapos mga puno, forest, tapos clap-clap din tayo dito sa may Camiguin. Ang ganda ng daan. Wala kaming nadaanan na hindi patag. Yes, pakurba-kurba siya, pero safe siya for us ha. Isa na yata ito sa may pinaka-safe na napag-drivean namin. So kung first timer ninyo na magdadrive or hindi kayo masyadong sanay, syempre ingat pa rin. Pero kung sanay na kayo mag-drive, grabe, sisiw lang to. Tapos yun nga, ang ano nilang mag-drive, maingat. Wala kang makikitang parang nag-uunahan. So ayan, so tatanong natin kung magkano ang bayad dito sa may Tawasan Waterfall. Guys, we have to pay 75 pesos each para sa may entrance fee dito sa may Tawasan Waterfalls. And then naririnig nyo na ba yung waterfalls? So bakit ito yung pinuntahan namin, guys? Kasi tamad kami. Hindi. Kasi ito yung wala nang masyadong babalakad. As in, nandito na kaagad yung waterfalls. Unlike meron kasi rito ibang waterfalls, yung katigbawasan ata yun. So yun, parang ano pa, bababa ka pa ng ilang steps, tapos akyat ka na naman. So nakakapagod siya. Ayan yung entrance ha. Ayan sa Enso. Tignan nyo naman kung gaano kalapit lang yung waterfalls. Eto na siya! O diba? Ang ganda. Tapos hindi mo kailangang mapagod. Nandito ka na talaga kaagad. And dito bigla na kaagad pumresko kasi malamig yung tubig dito eh. Ito yung pinaka na-enjoy namin last time. Kaya dito kami bumalik. Ayan na guys, oh. Diba? Wala ka akyat babain. Ito na yung waterfalls. Ito na si Tawasan Waterfalls. Ganda. Ang ginawa talaga namin ngayon na Enso, sinabi ko kasi sa kanya, pili lang kami ng 3 para ma-enjoy lang namin. For example, dito sa Tawasan Waterfalls, ito kasi last time na-enjoy namin. So parang magtatagal kami dito ng 1 hour or siguro 2 hours. Ganun siya. And then mamaya din, ganun din sa may hot spring, ganun din yung gagawin namin. So talagang this time dito sa may Camiguin, ano lang tayo, relax lang tayo. Kasi yun naman yung vibe nung Camiguin eh. Unlike doon naman kasi sa may Bukidnon nga, na kailangan yun ng maraming energy. At lakas. Yes. Adventure kasi sa Bukidnon. Iba yung adrenaline rush doon. Adrenaline rush! So tara na. Photoshoot lang tayo ng very light and then i-enjoy na natin ang Tawasan Waterfalls. Photoshoot na muna tayo. So sa Enso muna yung cameraman natin. Cameraman is last photographer. Tara na, picture muna tayo guys. O diba? Ganun lang naman yun. Diyan ako magaling sa picture lang, sa may post lang. So enjoy lang natin siya. And then syempre, maligo na tayo kasi talagang sobrang nakaka-enjoy talaga dito. Lusong-lusong na tayo. Ayan yung mga foreigners. Ganyan yung gusto nila, naka-relax lang sila. Tapos ito yung tubig niya guys. So, ang linaw ng tubig. Ito sa Enso, palusungin na natin sa Enso para malaman natin kung gaano siya kalamig. Kamusta? Malimig pa rin katulong nung dati. Grabe. Sobrang lamig dito guys, oh. At malinaw yung tubig niya. Tampisawan time na tayo. Ay, malamig nga. Pero tolerable naman yung lamig niya. So, nakaka-refresh siya. Ito yung waterfalls, guys. At ang maganda nga rito kasi, mababaw lang yung tubig. Ayan, oh. Kaya ang sarap maligo, ang sarap lang magbabad. Kahit hindi kayo marunong mag-swimming, caring-carry nyo to. Super nakaka-enjoy talaga dito, guys. Ako, nakalublob na ako. Diba? Babaw-babaw na. Takot pa rin ako. And then, ngayon lang ako naging ganito kalapit sa isang waterfalls na mababaw pa rin. Ayan o. Oh, ayan yung waterfalls. Kita-kita nyo si waterfalls. Tapos ito lang ako ganito lang akong kalapit. Tapos papakita ko sa inyo sa Enso kung nasaan sa Enso. Pakita nyo sa inyo kung gaano pa rin kababaw doon. Ayan o. Oh, ayan. Diba? Ang lapit sa waterfalls. Tapos hanggang hita niya lang. And then ito, meron naman ditong lubid. So doon sa may lubid, bawal na doon pumasok. Kasi nga, malakas yung bagsak nitong waterfalls. Or siguro nga, mas malalim doon. So ayan yung waterfalls. Ganda guys. Ang sarap mag-relax. So syempre ako,
lulusong-lusong na din ako, lalangoy-langoy, ek-ekan ako. Siyempre, diba, enjoy natin to, guys. Ito yung mga wala sa atin. And isa pa nga, kaya favorite namin tong waterfalls na to. Kasi walang lakarang naganap, walang babaang naganap, nandito na kaagad. Guys, umahon muna ako. Kasi look, sa isang iglap, biglang ganito na karami yung tao. Kanina, parang solong-solo namin halos. Ganyan. Ito kasi mga nagtutour kasi dito, mga nakapiera yung iba, mga naka-jeep, naka-multicab. So sa isang iglap, ganito na silang karami. So ayan, Diyos ko, yung bag ko matatapakan pa yata, guys. Tago ko muna. Oo. At saka nakita nyo naman, sa lahat ng naliligo, ako yung hindi nagbabasa ng buhok. Kapag nagda-drive kami, alam nyo, talagang hindi na kami nagbo-vlog. Kasi una nga, for our safety. Pangalawa, syempre ninanamnam na lang talaga namin. Pero ayaw naman naming magdamot sa inyo. This time is very special one. Kaya ipapakita namin sa inyo, huminto pa talaga kami, guys. Look at this view. Ganda, guys. Diyos ko, saan ka nakakakita ng ganitong kagandang view? The truth is, eto lang, para lang to sa amin, ha. Ito na siguro yung pinakamagandang ginawa namin na motorcycle ride dito sa Pilipinas. Ito pa yung pinaka-safe at ang ganda pa nung daan. So ayan, guys, hindi ko sa inyo may pagdamot. Tignan nyo, guys, kung gaano siya kaganda. Kung hindi kami nagkakamali, sabi kanina nung aming tour guide, ito daw madadaanan namin na to. Ito daw yung Mount Hibok-Hibok. So kung hindi man, pasensya na. Basta ang importante, maganda siya. So guys, another spot na worth it hintuan. Ito na yun, guys. Just go, look at this view. Ganda. Papakita ko sa inyo, guys. Ha? Ito yung view namin dito. Kasi actually, parang mountains na rin naman tong dinadaanan natin. Ayan, guys, oh. Kitang-kita yung ibaba. Kung gaano siya kaganda, nakikita nyo ba? And then, ito naman, makikita nyo naman dito. Ito, may mga matataas na puno. Teka ha, try natin na i-zoom ha. Ayan o guys, o diba? Ang ganda. Tapos dito naman sa medyo malapit, meron naman ditong mga pine trees. Ang ganda niya, grabe. So, try pa nating i-zoom ha, para mas makita nyo siya. So ayan siya, ayan. And then ito, ayan guys. Grabe, ang ganda niya. So ayan guys ha, last stop na natin to para makadiretso na tayo dun sa may hot spring. Hindi lang talaga namin kayang magdamot. So ayan, pinakita namin sa inyo. And we're telling you guys, etong nakikita namin ngayon, siguro mga times 10 na di hamak na mas maganda to sa personal. So kung kayo ay mga nature lovers, siguradong sigurado, mabubusog yung mga mata ninyo dito sa may Camiguin. Sa ganda ng Camiguin. So guys, nandito na tayo sa ating last stop for today. Nandito na tayo sa may Ardent Hot Spring. So maganda na ito yung last natin para pang parelax lang talaga. Dito na tayo sa loob ng hot spring. And ang entrance fee ay 50 pesos. Hanggang ano oras siya, Bes? Until 10 p.m. guys. Yo, so ang gawin nyo kapag magdi-day tour kayo, ito yung huli ninyo. Kasi ito, gabi pa siya nagsasara. So ang tignan natin ngayon kung mainit na siya. Kasi last time talaga ha. Hindi ako nainitan last time. Mas mainit pa yung Jingle Bell Rock. So guys, ito na, papunta na tayo sa may hot spring. So di ba, bukod sa hot spring, ito yan para ka talaga nasa may loob ng forest. Kaya sobrang nakaka-relax siya. And then papakita namin sa inyo kung ilan yung hot spring dito. Actually hindi rin kasi namin alam. Ang lakas mag tour guide. So ito isa na to. Isa tong hot spring na to. Ito, hot spring yan. And hot spring. Tapos meron din dito sa taas. Hot spring din yan. Tapos dito may mga cottages. Ay, itatry na natin kung mainit na yung hot spring. Tapos 'di ba? Alam niyo na sa may sa may probinsya, 'di ba? Parang ginagawa na nila itong parang ano tawag doon? Outing. Talaga may baon talaga sila, ganyan. Oh, tapos natawa sa Enzo doon sa may sinabi ko. Sabi ko kasi, titignan natin kung mainit yung hot spring. 'Di ba? Saan ka nakakita nung gano'n? Ay, tatry na Enzo kung mainit talaga. Ano, Bes? Mainit. Ayan. Oo. Hindi kasi namin alam kung saan yung pinaka-mainit na part. Baka doon yung pinaka-mainit na part. Oo. So hanapin natin kasi ito pinaka-ibaba na to. Ito pinaka-ibaba.
Yan. And then ito, hot spring din dito. So guys, maghahanap tayo ng mainit na hot spring. Nakakatawa yan, no? Mainit na hot spring. So dito tayo sa taas, baka dito mas mainit. Kasi dito walay din. Dito si Enzo nag-try. Hindi din daw masyadong mainit. Parang maligamgam na tubig lang daw. Sabi sa taas, 35 degrees lang yung water. Oo, sabi doon sa taas, 35 degrees. Sabi ko, ala, kapag 35 degrees, ano yun, mainit-init yun. Dito naman tayo sa may isa pang hot spring. Tignan natin. Hello po! Tignan mo na. Sige na. Sa Enzo yung papatesting natin kung mainit. Welcome po sa our vlog! Hello po. Taga dito po kayo? Taga-Iligan. Iligan City po. Shoutout sa mga taga Iligan City! Hello po. Thank you po. Ito na yung pinaka taas na hot spring. Ayan. And then, dito dumadalo yan guys. Dito. Ayan. Hanggang makababa doon. Ganun siya. So, last testing na guys. Kung saan talaga may pinaka-mainit na hot spring. Dito na tayo sa may pinaka-itaas. So kapag hindi pa rin masyadong mainit, ibig sabihin, ito na talaga yun. Pero dito mas maraming tao. Baka nga mas mainit dito na kaunti. So tingnan na natin. Ako nga magti-testing kung totoo pinagsasabi mo. Baka mamaya na-choose tayo na yun. Baka pag iba iba. Baka pag ako. Hi. Ito medyo mainit dito. Medyo. So, okay naman siya. So actually, hindi na siya yung parang hot spring talaga. Unlike doon sa makinit. Oo, doon sa may makinit. So from dito, sa may Camiguin before, nanggaling kasi kami dito, in-experience namin yung hot spring dito. So, hindi nga siya mainit. So pagdating namin doon sa may Coron, nagulat kami doon sa may makinit hot spring. Kasi grabe talaga, mainit talaga siya. Ito hindi talaga, maligamgam na tubig. Maligamgam na tubig na medyo napabayaan na ng mga 10 minutes. Gano'n. Ito na yung ganap dito. Wala talaga. Hindi talaga siya mainit. Oo. Pero okay na rin naman. Actually, nag-enjoy naman sila. Kaya lang syempre kapag nakapag hot spring ka na kasi sa iba, talagang maninibago ka na parang hindi naman hot spring yung pinapaliguan mo. So guys, 6 PM na. So dito na lang tayo siguro magtatagal. Magpaabot na tayo rito hanggang 7 para relax na tayo. So kamusta ba experience namin dito sa May Camiguin? So si Enzo muna yung una natin tanungin kung ano yung na-enjoy niya sa lahat ng pinuntahan namin since kahapon. Okay. Pinaka-enjoy ko yung Tuwasan Waterfalls. Kasi diba, usually yung mga waterfalls na pinupunta natin, hindi tayo naliligo. Kasi malalim yung tubig. Malalim, or kaya naman, malakas yung current. Oo, tapos hindi, ang dami mong bababain, ang dami mong aakitin. Grabe yung lakad na gagawin. Yung Tuwasan Waterfalls kasi, pagka-park mo, pagpasok, ayun na kagad. Yes. Tapos yung tubig niya, hindi ganun ka lalim. So, non-swimmer friendly yung Tuwasan Waterfalls. O naman, ang pinaka na-enjoy ko, I don't know hindi dun sa may pinaka-pinuntahan, yung journey talaga namin. I mean, yung for example, yung daan pala, ayun na lang, ganun na lang kasimple. Yung mga humihinto pa kami para lang i-enjoy yung mga nakikita namin, yung mga mountains, yung forest. Tapos nga, di ba, umakyat kami dun sa may likod ng Hibok-Hibok Mountain. Yung dinaanan naming highway, yung pinakita namin sa inyo kanina. So, ang taas kasi nun, tapos nakikita nyo talaga yung ibaba. Sobrang ganda niya talaga. So, yes, ang gaganda ng mga tourist spot dito sa May Camiguin, pero may enjoy nyo talaga siya. Yung kahit yung nature na lang. Actually, kahit hindi na kayo pumunta halimbawa dito, or kahit hindi na kayo pumunta halimbawa sa may Sunken Cemetery, yung palang view, yung palang mga madadaanan nyo, yun palang panalo na talaga. Kung kaya yung mga nature lovers nga, na katulad namin, wow, nature lovers, yun, maano nyo talaga siya, ma-appreciate nyo talaga siya. Tapos yung atmosphere pa rito, napaka-laid back. So talagang marirelax ka talaga. All in all, na-enjoy namin yung buong Camiguin escapade natin. So sana kayo din na-enjoy nyo din, or sana na-relax din kayo. Kasi nga, di ba, yun yung vibe dito eh. So yun yung maipapakita namin sa inyo. So sana na-enjoy nyo siya, and magkita-kita tayo sa susunod na travel destination natin. Pang-apat na yun, guys. Magkita-kita po ulit tayo sa mga susunod pa natin travel vlogs. Bye, everyone!